we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Naka-heightened alert ang Davao International Airport humanang nadawat matud pa nga bomb threat sa Air Traffic Service sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon kaap. Samtang Zamboanga International Airport mas gipahugtan sabang seguridad bisan wala nalakip sa listahan nga dunay hulga sa pagpamumba. Ani report ni Jandy Esteban. Kamatikdan ang paghugot sa seguridad sa Davao International Airport. Kinihuman gipailaw ang tanang commercial airport sa nasod sa heightened alert status tungod sa nadawat nga bomb threat. Sa gawas, mas daghan ang makita nga K9 units ug mga nagbantay gikan sa nagkaraiyang law enforcement agency sa pagpanguna sa Aviation Security Group 11. Pagsulod sa airport, ginatan-aw og tarong ang flight details. Ginasusisab og maayo sa mga personahe sa Office of Transportation Security ang mga bagahe ug guban pang gamit nga gipaagi sa scanner. Gikan pa lang dito sa entrance pasulod dinhi sa Davao International Airport, ginatarong na og check ang ilahang mga plane ticket sa mga pasahero. Pag-abot na po dinhi sa second level of security, kung mutingog ang metal detector, i-double check na pod sa mga nagbantay dinhi ang ilahang mga pockets ug ang ilahang mga bitbit. Dinidetect namin yung metal na possible na nakalagay sa kanilang katawan if ever. Kasi isa yun sa mga palatandaan na may mga prohibited item. Example, yung mga kutsilyo, mga ganun. Okay. Ang mga pasahero kamatikdan sab ang paghugot sa seguridad. Naging visible yung mga police ngayon dito sa airport. Actually even outside outside the city. May rin visible din sila. Okay, anong impact yun sa iyo pag nakita yung visible yun? Mas safe, secure. So hindi ka alangan. Siyempre yung security is important talaga lalo na sa situation ngayon. So tingin ko kailangan talaga na i-implement yung tama at saka dapat consistent. Upon receive the information, we elevate more stricter than previous. Nagdagdag tayo, kaya lang yung operation natin sa Davao International Airport is 24/7. Kaya dinidistribute namin. Mas gipakusgan sab ang foot ug mobile patrol sa airport ingon man ang paglibot sa K9 units. The first time that the threat was issued, naghimo na kita og mga target hardening measures na to dinhi. On top of the present security layout na to, we would like to encourage everyone in the spirit of our kining bayanihan. Magtinabangay ta, please report any suspicious activities. Samtang gibutyag sa Kaap Region 9 nga mas gipahugtan sab nila ang seguridad sa Zamboanga International Airport isip usa sa major airport sa Pilipinas. Bisan pa man wala dalakip sa bomb threat area, nagpahigayon ng Kaap og security precaution. Ginabawalan ang mga taong gusto lang magtambay sa airport og dili pasahero. Isa na yon, we limit the number of people going to the airport. Yung mga hindi naman talaga pasahero, hindi na namin pinapasok sa terminal building o kaya mag-standby dito po sa airport. Hugot sab ang ginahimong pag-inspeksyon sa mga bagahe o gamit sa mga pasahero pasulod sa pre-departure o terminal sa airport. Kanunay sab nga anaa sa alert status ang Zamboanga International Airport aron masiguro
ang seguridad sa mga pasahero. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Usa ka bag nga nabian sa waiting shed sa Barangay Buhangin proper sa Davao City naalaang bomba. Giling girespondihan sa otoridad ug gikordon ang lugar kung asa nahimutang ang bag nga nabilin sa usa ka waiting shed banda alas 8 sa buntag kaganina. Gika-alarma kini sa mga residente sa palibot ug motorista sa Kabalaka nga bomba ang sulod. Hinuon sa pagsuta sa kapulisan, na-siren nga dili kini bomba. Gikumpirma mismo ni Police Major Jonel Pederio, ang hepe sa Buhangin Police, sa pakighinabi sa Super Radyo Davao nga balunan ang sulod sa mong bag. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga nabian kini sa pasahero samtang naghulat og masakyan. Hangtod karon wala pa kunoy mi-claim sa bag nga naa sa kustudiya sa Buhangin Police. Mipanaw na ang 18 anyos nga amateur boxer nga unang nakumatos human ang dulan ini sa Bansalan, Davao del Sur sa miaging bulan. Nadiagnosab kini nga COVID positive samtang anaa sa ospital. Ano ang report ni Argil Relator? Human ang 22 ka adlaw nga pagkumbati aron malugwayan pa ang iyang kinabuhi. Mipanaw na ang 18 anyos nga amateur boxer nga si Anselmo Tagalog Jr. lunas sa gabii sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City kung asa kini naka-confine. Nakomato si Anselmo Jr. tungod nagka-blood clot ang iyang tangkugo. Pipila ka oras, human ang dula ni ini sa boxing niadtong September 17 sa Bansalan, Davao del Sur atul sa Bansaulog Festival. Nidaw na jud ang iyang BP kay ang kuan nila katong bunog daw nga nasulod sa iyang lawas mao daw toy burag ni bara gani sa iyang baga ba siguro ana. Kahinumduman sab nga nagmalumpuson ang duha ka operasyon sa ulo ni ini. Apan kuan pag human ang taod sa tubo sir mao na to gipatawag na ko kay kuan daw positive na daw akong anak sa COVID. Pero katutong after na sa sa ikaduhang operasyon. Oo, katong nang ikaduha. Busa, doble ang kasakit nga gibati sa kabanay. Sanglit buot nila nga mapahilo na og tarong ang lawas ni Anselmo. Sukuta ko na tanawagan na makuha na ko ni anak na ko karon na dili sa SMC nga una-una kanila ni sakit sa COVID kay boxing magwinom na nila kumato siya. Para mapahipos na ko siya. Paimutan na ko yung lewas para di sa sakit. Kung nani kaya doktor pa niya na akong anak. Ginahulat pa ang pahayag sa SPMC, labot ni ini. Nanawagan sab ang inahan ngadto sa LGU Bansalan ug sa organizer nga Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated nga tabangan sila sa galastuhon sa ospital ug sa pagpahiluna sa lawas. Sumala ni Jennifer Villacruzis, ang spokesperson sa Boxing Association, nga naguol ug nakasabot matud pa siya sa gibati karon sa kabanay. Buot niya ipahibalo ang hitabo ngadto sa mayor sa Bansalan aron mapadali ang financial assistance. Nangayon na sabsiya og hinabang sa tanang coaches. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Driver og duha ka pahinante sa usa ka 6-wheeler truck nga dunay kargang motorsiklo sa Hingog City, Misamis Oriental ang patay. Human gipamusil sa suspect nga nakasakay kuno og kotse. Road rage giingong tinubdan sa krimen. Ano ang report? Dead on the spot ang driver og duha ka pahinante sa usa ka 6-wheeler truck human nga gipamusil sa wala pa mailang suspect sa Barangay Anakan, Hingog City, Misamis Oriental kadlawon adlong Martes. Sumala si kapulisan nga pasado alas 4 sa kadlawon nahitabo ang insidente kung asa sunod-sunod nga buto ang nadungog sa mga tao sa palibot. Natumba ang truck sa kalsada kung asa sakay ang mga biktima. Ang truck adunay kargang mga motorcycle units nga gikan sa Butuan City padulong unta sa Cagayan de Oro City. Ang mga biktima giila nga sila Amil Paglas, 45 anyos, Muhamudin Abdul Razak, 35 anyos, ug Omar Adzid, 48 anyos. Sa initial na ato ang pakighinabi sa investigator, nagkanayon kini nga adunay posibilidad nga ang gulo nga road rage ang maong shooting incident. But
as of this time, posible pa lang kana isa na sa mga anggulo nga ginalantaw sa ato ang kapulisan. Sigon kuno sa mga nakasaksi sa insidente, ang mga sospek nga sakay sa usa ka kotse ang misyagit pa og namalikas sa mga biktima. Una nagpabuto, gipailawom na sa ballistic examination ang mga bala nga na-recover sa crime scene, samtang nagpadayon ang hot pursuit operation nga ginahimo sa kapulisan. Actually, aduna na kitay coordination, naka-flash alarm na sa ato ang mga checkpoints sa mga kasikbit nga mga police station. Sa mong hitabo, aduna sa panawagan ang kapulisan ngadto sa publiko. Adunay impormasyon sa kabahin sa maong insidente to please tabangi ang inyong kapulisan, report to our nearest police station, ilabi na sa Hingoog City Police Station, and we assure you of your safety. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Hugot ang monitoring sa Department of Migrant Workers Region 10 aron masubay ang mga overseas Filipino worker nga anaa sa nasod Israel. Kinihuman miulbo ang gera diyang sorpresang giatake sa Palestinian militants ang nasod diadtong Sabado. Ani ang report. Kapin gatos ang patay diyang sorpresang gisulong sa Palestinian militants nga Hamas group ang southern part sa Israel. Nagpasad sa kalsada ang patay gumikan sa pagpangatake. Sa maong hitabo, giliyon sab nga naglusad og retaliatory strike ang Israel sa Gaza City. Gatusan sab ang patay ug nasamdan sa insidente. Dako ang posibilidad nga mulungtad pa ang gera sa mong mga lugar. Tungod niini, padayon sab ang monitoring nga ginahimo karon sa Department of Migrant Workers Region 10 sa nasod Israel alang sa mga overseas Filipino worker nga naipit sa gera. Sumala sa ahensya nga sagad sa mga Pinoy nga anaa sa mong nasod kay nagtrabaho isip caregiver, ingon man ana sa hotel industry. Gikumpirma sab sa ahensya nga adunay mga taga Northern Mindanao ang anaa nagtrabaho sa Israel apan wala sila mahatag nga datos sanglit anaa kini sa central office sa Kauluhan. Dito naman sa Cagayan de Oro, ang pamilya sa atong mga OFWs dito sa Tel Aviv and other parts of Israel, kung may report sila na problema relating to this ongoing war, they can immediately come to our office. Sa kasamtangan, usa ka magbanay pa lang kuno sa Kauluhan ang nangayo og tabang sa ahensya alang sa ilang banay nga ana sa Israel. We were informed that ang mga PhilCom leaders, Filipino community leaders, are also being utilized to monitor their respective groups, members, and then kung may ugnay mga untoward incident, ma-report immediately sa atong MWO at embassy. Alang sa mga adunay concern o buot mangayo og tabang sa Department of Migrant Workers, mamahimo sila nga makontak pinaagi sa ilang social media pages, ingon man sa mga numero nga makita ninyo sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka construction worker ang nahulog sa ikatulong andana sa usa ka business establishment sa Zamboanga City. Mao kini ang kuha sa usa ka netizen kung diin makita ang usa ka lalaking nagbuyod na sa dalan nga gipalibutan sa mga tawo sa downtown area sa Zamboanga City. Sumala sa kapulisan, nahulog matud pa ang maong lalaki gikan sa ikatulong andana sa usa ka establishmento sa lugar. Nailan ang lalaki nga si Alsabi Gustaham, 19 anyos, kinsa usa ka construction worker. Nagplaster matud pa kini sa bungbong sa maong establishmento. Gitangtang na matud pa niya ang iyang safety gear aron unta magpahulay. Apan nadalinas kini diya nga munaog na unta og didto na nahulog. Daling gidala sa ospital ang lalaki. Hinuon stable na ang kondisyon niini. Gani andam kuno nga bayran sa kontraktor ang galastuhon niini sa ospital. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Usa ka lalaki nga matud pa dunay problema sa pangisip ang mikatkat sa usa ka balay sa Zamboanga City. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang report. Gilayong nag-viral sa social media kining video sa usa ka lalaki nga mikatkat sa usa ka panimalay sa usa ka subdivision sa barangay Sinunog, Zamboanga City. Nahitabo kini pasado alas 4 sa kadlaw ning bag-ulang. Sa maong video, makita ang usa ka lalaki nga walay suot nga pang-ibabaw nga sanina nga daw ginaabog sa usa ka lalaki nga nasayrang mao ang tag-iya sa balay gamit ang usa ka kahoy. Naning kamot kini og hawid sa bintana samtang ginabunalan og kahoy sa tag-iya sa balay. Mibalin kini sa laing bintana og misulay og balik sa dako nga bintana. Apan wa kini nagmalampuson. Busa, mibalhin kini sa hagdanan sa kilid sa pader. Taod-taod, gisugat kini sa laing lalaki sa laing hagdanan o gibunal-bunalan kini. Apan, misukol kini o gisikaran ang laing lalaki. Nakanaog kini gamit ang laing hagdanan. Apan, pag-abot sa ubos, didto na nahitabo ang pagpangulata nga matod sa kapulisan. Gikulata sa mga residente ang lalaki. Nakahiagom og mga bunog sa lawas ang maong lalaki. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, silingan ra kini sa gisaka niini nga balay. Saysay sa pamilya sa lalaki, duna kuno kini problema sa pangisip. Wala na mipasaka og kaso ang tagya sa balay nga gisakaan sa lalaki. Yun na, dinala sa station. Nandun sa station kasi medyo sir, kulang-kulang sa may problema sa pag-iisip ba? Tapos nung tinanong na yung kuadra mag-file na sana, ayaw na rin mag-file ng ng yung may-ari ng bahay. Sumala sa kapulisan, gibuhian ang lalaki o gikuha kini sa iyang igsuon ug gipailawom kini sa mental health check-up sa Zamboanga City Medical Center. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. 16 ka mga balay sa Cagayan de Oro City ang naugdaw atol sa sunog. Nakasinati kuno og duha ka higayon nga brownout sa lugar. Una miulbo ang kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 11 sa udto adlawng Sabado, naalarma ang mga residente sa sitio Mulmak, Barangay Makabalan sa Cagayan de Oro City. Human nga kalit lang miulbo ang sunog sa lugar. Paspas nga mikaylap ang kalayo tungod gama lang sa light materials ang mga kabalayan. Busa gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. Sumala sa BFP Makabalan nga wala sila makadawat dayon og tawag nga adunay sunog sa ilang lugar. Dunay ni anhi dire nagpahibalo. Wala gi ingon na nakatawag una. Nagpahibalo nga nay sunog dito mo mga 11:48. Nakaabot na rin among nito responding team. Pagtanaw sa responding team, dako naman kayong kalayo. Anaa sa 16 ka mga balay ang naugdaw, kung asa anaa sa 37 ka pamilya ang apektado. Sumala sa usa sa mga residente sa lugar nga nakasinati sila og duha ka higayon nga brownout, una pa man miulbo ang sunog. Pagsiga ana, masintingan na saksak nga kuan sa atop ginagikan ang kalayo. Mana ba miliyab og kalit. Wagi nakabantay ato amo dito yung kasunog. Wagi mi nakuha. Siga mo dito. Pagkatong katapusang pagbalik og siga, kitaan po dayon nila kuno ang balay nga gasiga po dayon. Dako og puruhan pero ato pa gyapon gina-imbestigahan para maklaro gyud. Sa karon, temporaryo unang gihimutang sa duha ka mga classrooms sa Makabalan National High School ang mga apektado sa sunog. Matlabangan sila para sa ilang magamit pagbalik sa pagtukod sa ilang Pinoyanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Na-recover sa General Santos City ang usa ka tricycle nga kapin duha ka bulan nang gipangita sa tag-iya nga taga Agusan del Sur. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Human ang duha ka bulan nga pinangitaay sa usa ka tricycle nga na-missing sa San Francisco, Agusan del Sur, na-recover na kini. Nakitaan kini sa kapulisan sa Tinagakan Police Station nga giabandona kilid sa dalan sa Purok 14, Barangay Tinagakan sa General Santos City pasado alauna sa kadlawon ni adtong October 7. Nakita nila ning tricycle nga very unique ba kay kuan man. Ang body type niya lain sa tua. So gihunungan nila
Din gitanaw nila, gipangita nila ang driver. Kana nga body type didto gyud sa Agusan del Sur. Gani daling nakigkoordinar ang tinagakan pulis sa kapulisan sa Agusan del Sur ug didto nasuta nga posibleng gikarnap ang maong tricycle. Doon nanggaling yung motor allegedly nakarnap. Tinawagan nila yung may-ari, pinapunta dito. October 8, miadto sa General Santos City ang tag-iya sa maong tricycle nga nailhang si Christopher Laurete. Ug human napakita ang mga dokumento sa tricycle, girelease na kini sa kapulisan. Samtang wala sab matud pay ideya ang tag-iya kung kinsa ang posibleng nagkuha sa maong tricycle. Matud sa otoridad, posibleng taga-Agusan del Sur lang sab ang sospek ug posible matud pang giabandona na lang niya kini sanglit wala siya'y kalutsan kay hugot ang checkpoint sa syudad. Padayon ang ilang investigasyon sa hitabo aron mapasakaan og kasong carnapping ang sospek. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Padayong ginabantayan sa pag-asa ang bagyo ug low pressure area sa gawas sa nasod. Samtang trough sa LPA ug localized thunderstorms ang magdala og mapag-ulan sa Mindanao. Ulahin na matikdan ng LPA 1,220 kilometers east of northeastern Mindanao. Hinuon ubos gyapon ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Sumala sa pag-asa, posibleng musulod kini sa nasod sa mga musunod nga adlaw. Samtang ang bagyo nga dunay international name nga Bolaven, wala gipaabot nga musulod sa PAR ug wala sab kini epekto sa panahon sa nasod. Samtang trough o extension sa LPA ug localized thunderstorms ang magpaulan sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon ug dunay heavy to intense rain sa pipila ka lugar. Busa mahimong alerto sa pagbaha ug landslides. Gikalipay sa mga tricycle driver o delivery rider sa General Santos City ang kapin 3 pesos nga pag-ubos sa presyo sa gasolina sugod karong adlaw. Samtang dunasay pag-ubos sa presyo sa matag litro sa diesel ug kerosene. Ano ang report ni Abby Caballero? Matag adlaw anaa matud pa sa duha ngadto sa 5 ka litro sa gasolina ang ginapatubil sa food delivery rider nga si Rosa May. Busa gikalipay niini ang big time oil price rollback nga gipatuman sugod adlawng Martes. Sa 3 pesos and 5 centavos per liter nga pag-ubos sa presyo sa gasolina, anaa matud pa sa 15 pesos ang iyang matipid sa iyang budget nga ginapatubil matag adlaw. Kanang 15 pesos, isa ka serve na rice na po na sa mga rider. Kung dili mig kuan, kahit papaano naadyo sa ikakuan. Ang pag-ubos sa presyo sa gasolina, bintaha sab matud pa sa mga tricycle driver sa General Santos City. Lipay kayo kay siyempre makatabang kini sa tanang mga drivers. At least na mas bawasan po ang kuan ang among pagsaper ining taas ng gasolina, makatabang ni sa mua. Gawa sa presyo sa gasolina, miubusab ang kada litro sa diesel ngadto sa 2 pesos and 45 centavos. Ug anaa sa 3 pesos ang giubos sa kada litro sa kerosene. Panghinaot sa mga konsumante nga unta magpadayon na ang oil price rollback. Menda nga mas steady ba man neutralize ang kamahal kay para makuan pud namo ang daily income namo nga makaalalay-alalay pud sa mo. Tunta para mas mo baba pagit gamay para. Sumala sa Department of Energy, walay kasiguraduhan kung magpadayon ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo. Sanglit paigo lang sab karon ang supply tungod nagmenos og produksyon ang Russia ug Saudi Arabia. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gipagula na sa Tagum City ang ilang bagong tourism brand nga nagpakita sa cultural diversity sa syudad. Kung unsa kini, atong sayron sa report ni Kent Abrigana. We are Tagum.
City of Harmony. Mao kini ang bagong tourism brand sa Tagum City nga nagpaila-ila sa lugar. Isip usa ka destinasyon nga bida ang nagkadaiyang kultura, dunay environmental consciousness ug dakong urban development. Gipagulan na sab sa Tagum City ang ilang bagong local logo nga gidisenyo nila ni Lemuel Pobadora ug Eric Solis. Ug ang ilang international logo nga gidisenyo ni Rick Conde. Pulos mga Tagumenyo ug mao'y mga midaog sa ilang ipahigayon nga logo competition. Nagkaroon kami ng competition for the coming logo. So, kasi pag magpagawa ka sa mga logo, sa mga yung tawag nito, yung mga expert na, it will cost you millions. Wala kaming budget noon eh. So what we did is, we call for, tawag nito, competition on logo for our branding. Ang mga disenyo sa maong logo nagarepresenta sa diversity ug harmony. Makita sa logo ang palm tree nga mao'y simbolo sa Tagum City, isip Palm City of the Philippines. Ang mga embroidery patterns nagasimbolo sa tulo ka tribo sa lugar nga mao ang Kagan, Mandaya ug Mansaka. Samtang makita usab ang mga elemento sa musika nga nagasimbolo sa pagmahal sa mga Tagumenyo sa musika. Samtang ang We Are Tagum nagasimbolo sa unity, oneness ug harmony sa mga Tagumenyo. Siyempre dapat kung you wanted to sell your city, kailangan mo ng branding di ba? That's part of the marketing. So we asked the Department of Tourism, Region 11, to help us on how to come up with the branding. Ang maong tourism brand sa Tagum City, gilusad ato sa 3-day post-celebration sa Tourism Month. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka dolphin ang napalgang patay sa baybayon sa Dapitan City. Napalgan sa mga mananagat sa Sunset Boulevard sa Dapitan City, kining usa ka dolphin nga patay na. Sumala sa city agriculturist adunay samad sa iyang pelvic fin among dolphin nga nasayrang usa ka rhesus dolphin. Nagloya na sab matud pa kini nga posibleng resulta sa nihiagumang samad. Giling-gilubong sa usa ka bakanteng luna sa sulod sa city agriculturist compound ang maong dolphin. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.